Nagsisimula ang kwento sa isang kampo, ginigising ng kusinero ang lahat sa pamamagitan ng pagkalampag ng kanyang kawali. Na siyang nagpapabangon sa karamihan ng mga sundalo mula sa kanilang mga higaan. Kasama na si Enshred, ang ating bida, na maraming inabala. Kaya ibinaba siya sa pagiging leader ng squad para sa isang grupo ng mga inutil. Di nagtagal, nagsimula ang isang atake, at kahit na walang anumang espesyal na kakayahan si Enshred. Nakarating siya rito dahil sa kanyang walang katapusang pagsasanay, at ito ang dahilan kung bakit kaya niyang lumaban sa larangan ng digmaan ngayon. Kahit na kaya niyang pabagsakin ang isa o dalawang tao, sa huli ay napapatumba rin siya. Dahil wala siyang anumang talento, at alam niyang hindi niya maaabot ang kanyang pangarap dahil sa kanyang kawalan ng talento. Maraming tao ang namamatay sa kanyang paligid habang sinusubukan niyang abutin ang kanyang espada, na siyang nagpapaurong sa kanya. Akala niya na kahit na kinukutya siya ng lahat sa kanyang pagtatangkang abutin ang kanyang pangarap. Hanggat hawak niya ang kanyang sandata, makakayanan niya kahit papaano. Ngunit ngayon, ang pangarap na maging isang kabalyero ay nawala na sa kanyang isipan. Dahil ang iniisip na lamang niya ay ang kanyang malapit na kamatayan. Maging ito ay nakakaawa, kaya nangangahulugang natupad ang hiling ng mga taong nagdarasal para sa kanyang pagbagsak. Habang ang kanyang isipan ay lumulutang sa kawalan, nakita niya ang isang asul na apoy na nakatayo sa harapan. At sa ilang sandali ay nagising siyang muli, sa parehong higaan na kinahigaan niya kanina. Akala niya ay panaginip lamang ito, ngunit nang sabihin ng sundalong katabi niya ang eksaktong sinabi niya. Sa panaginip, nagtaka siya kung iyon nga ba ay panaginip lamang, at isang pakiramdam ng pamilyar ang bumalot sa kanya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa larangan ng digmaan, kung saan ang parehong kapalaran ang paulit-ulit na naghihintay sa kanya. Sa ika-4 na pagkakataon na nangyari ito, nagsimula siyang magtanong tungkol sa lahat. Dahil nararamdaman pa rin niya ang tumutusok na espada ng kaaway sa kanyang leeg. Mainit ang pakiramdam nito, at ang sakit ay hindi mailarawan. Pinagmasdan niyang mabuti ang labanan, at napagtanto niya na ang araw na ito ay paulit-ulit na nangyayari. Ngunit ngayon alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya, at tumatanggi siyang sumuko. Lumapit sa kanya ang kaaway na may perpektong saksak. Ito ang 17 beses na nakikita niyang paparating ang kanyang sariling kamatayan. At wala siyang magawa tungkol dito tulad ng kanyang inaasahan noon. Kung sana lamang ay mas pinagbuti niya ang kanyang pagsasanay sa espada, mas pinaghirapan niya ito, at nagtrabaho ng kaunti pang masigasig. Marahil ay hindi niya kailangang maghirap at mamatay ng ganito kung ginawa niya iyon. Habang nakahiga siya sa mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan, muling lumitaw ang asul na apoy. Sa pagkakataong ito ay nakakulong sa isang lampara, at may isang tao sa isang bangka ang nagtanong kung siya ba talaga ay hindi pa susuko. Dapat lang niyang subukang magpumiglas at damhin ito ng maayos, at pagkatapos ay dapat na siyang sumuko. Dapat niyang lubos na damhin ang kawalan ng pag-asa sa harap ng isang bagay na hindi matitinag. Nagngit-ngit si Enshred nang marinig niya ito, at napuno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Gising na siya nang gisingin sila ng kusinero, at agad niyang sinabi sa lalaking katabi niya na si Rem na may insekto sa kanyang bota. Nang tingnan niya, natagpuan niya nga ito, at pagkatapos niyang durugan. Tinanong niya kung inilagay niya iyon bilang isang uri ng biro o ano. Ipinaliwanag ni Enshred na nakita niya itong gumagapang sa kanyang bota kanina. Ito ang kanyang 18 beses na nakita. Ang insektong iyon, na nagpataka sa kanya, ilang beses pa kaya niya itong makikita bago matapos ang bangungot na ito. Mula pa noong bata siya, pinili niyang humawak ng espada at matuto ng pag-e-eskrima mula sa isang bumalik na mersenaryo na dumating sa kanyang nayon. Ang unang kislap ng kanyang pangarap ay nagmula sa kanya, nang batiin siya nito dahil sa pagiging mahusay niya, hanggang sa punto na lubos siyang naniwala na maaari siyang maging isang kabalyero. Doon nagsimulang mangarap si Enshred, na maging isang tunay na kabalyero. Ang mga kabalyero ay mga taong kayang pumatay ng libo-libo ng mag-isa at baguhin ang takbo ng labanan sa isang iglap. Sila ay mga kahangahangang bayani na iginagalang ng lahat. Tulad ng sinumang bata, inakala niya na maaari siyang maging ang kabalyero na makakatapos sa isang digmaan. Ang kabalyero ng wakas, na siyang pangunahing tauhan ng isang awiting narinig niya mula sa isang naglalakbay na mangangalakal.
Doon niya napagpasyahan na gusto rin niyang maging pangunahing tauhan. At umalis sa nayon upang maging isang kabalyero. Gayunpaman, nagsimulang pagtawanan siya ng mga tao pagkaalis niya sa nayon upang ituloy ang kanyang pangarap, nang sumali siya sa isang pangkat ng mga mersenaryo, at lahat sila ay pinagtatawanan ng kanyang pagtakbo palayo sa isang ligaw na aso dahil natakot siya rito. Sa ganitong paraan, natutunan niya na ang kanyang talento ay talagang hindi espesyal, ngunit masyado pang maaga para sumuko siya. Kaya patuloy siyang nagsanay, dahil ang pagsusumikap ay isang bagay na walang katapusan. Kahit na wala siyang talento, naniwala si Entred na sa paglipas ng panahon at maraming pagsisikap, kahit sa pinakamahirap na mga lugar, maaari niyang lampasan ang bawat limitasyong mayroon siya, at sa gayon, nagkaroon siya ng maraming karanasan. Nagkaroon din siya ng lakas at tibay upang kilalanin ng mga tao sa paligid niya. Doon bumalik ang pag-asa sa kanya, at bumalik ito ng buong buo. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang matinding pag-asang iyon ay nawasak sa isang iglap ng isang bata. Mayroong isang 12 taong gulang na batang lalaki na humiling ng isang duelo. Siya ay mula sa nayon kung saan siya kasalukuyang nagpapahinga. Kahit na sa kanyang edad at sa katotohanan na nagsimula lamang siyang matutong humawak ng espada 6 na buwan na ang nakalipas, tinalo niya ang idiot na gumugol. Nang halos buong buhay niya sa pag-aaral ng espada, hanggang sa punto na ang kanyang mga kalyo ay nagkaroon pa ng mga kalyo. Nagsimulang bumagsak sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Baliwala ba ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Wala na bang talagang paraan upang makalaya sa pagiging walang talento? Talagang gustong maging kabalyero ni Entred, at kahit na pinagtatawanan siya ng lahat dahil dito, na sinasabing ito ay isang walang pag-asang gawain, tumanggi siyang sumuko. Mas kaunting oras ang ginugol niya sa pagkain at pagtulog at nagsimulang hamampas hanggang sa sumikat ang araw at lubusan na siyang naubusan ng stamina. Kahit na tinamaan niya ang puno ng maraming atake, ang tanging nadulat niya rito ay ilang hiwa. Doon niya naisip na kahit hindi niya maabot ang kanyang pangarap, maaari siyang maging isang bihasang sundalo. Sumigaw siya sa kawalang katarungan ng mundo at patuloy na hamampas. Dahil ito lamang ang kanyang magagawa. 3 taon ang lumipas, sa kasalukuyan, siya ay nasa dibisyon ng Cyprus. Kasama ang 4 na kumpanya, ang 4 na platoon, at sa ibaba nito, ang 4 na squad. Si Entred ang naging commander ng isang pangalawang uring squad, ang pinakamahusay na posisyong maaari niyang makamit pagkatapos ng kanyang taon na pagsasanay. Mas mabuti kaysa sa pagiging isang mersenaryo, dahil siya ay isang sundalo ng kaharian, pagkatapos ng lahat. Lumapit si Entred sa isa sa kanyang mga miyembro ng squad na nagngangalang Jackson at sinabihan itong gawin ang kanyang tungkuling pang-umaga para sa kanya, dahil mayroon siyang gagawin. Tiningnan siya ni Jackson ng ilang sandali at sinabing kailangan niyang bumawi sa susunod. Hindi makapaniwala si Rem na naglakas loob siyang tumingin sa isang taong mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya sa ganitong paraan. Mawawala ng ulo ang taong iyon balang araw, sabi niya. Walang pakialam si Entred doon, dahil gusto niyang muling matutunan ang Heart of the Beast muli. Medyo nagulat si Rem dito, ngunit tinanong kung bakit niya gustong gawin itong muli. Akala niya ay sumuko na siya sa pagsubok na matutunan ito. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang muli ang labanan sa malapitan sa pagitan ng Nolilia at Aspen, at namatay siya tulad ng dati. Pagod na si Entred sa paulit-ulit na pamumuhay sa parehong araw, ngunit ginamit niya ang panahong ito upang matutunan ang Heart of the Beast mula kay Rem sa bawat pagkakataon na bumabalik siya. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakikita ang dulo ng espadang pumapatay sa kanya, at umaasa siyang ito na ang huling araw na kailangan niyang pagdaanan ito. Habang sumisigaw ang mga sundalo at nakikipaglaban, napansin ni Entred na ito na ang ika-21 beses niya sa parehong larangan ng digmaan, at sa ngayon, ganap na niyang memoryado ang sitwasyon. Una, iiwasan niya ang sibat na nagmumula sa likuran. Sunod, may isang lalaki na aatake sa kanya mula sa likuran. At pagkatapos noon, mamamatay ang isang miyembro ng squad na nagngangalang Vel. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, prinotektahan siya ni Entred. Mula sa pana, at mula sa nagwawalang sundalong gustong pumatay sa kanya. Sa wakas ay gumana ang kanyang plano. Dati, kahit na naharang niya ang pana, mamamatay pa rin siya. Ngayon ang unang pagkakataon na siya ay nakaligtas.
Ang natitira na lamang ngayon ay patayin ang bastardo na sasaksak sa kanya sa leeg. Ang bastardong ito ay sinaksak siya sa parehong lugar ng 20 beses. Ngunit sa pagkakataong ito ay magiging iba. Makikita niya ang kanyang talent. Makakaligtas siya. Sinabi sa kanya ni Rem na dahil palagi siyang pamipikit kapag may mapanganib na dumarating sa kanya, naiiwan siyang mahina, at upang patunayan ang kanyang punto, itinutok niya ang isang palakol sa kanyang leeg. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging matapang at hindi madaling magalit. Kailangan niyang maging isang bastardo na walang alam tungkol sa kamatayan, tulad ng isang hayop na nakikipaglaban ng buong lakas nito para mabuhay. Iyon ang Heart of the Beast. Nagtataka si Enchred kung natatakot ba siya sa kamatayan, ngunit napakarami ng beses niyang naramdaman ito para maging totoo iyon. Ang kamatayan ay kanyang kaibigan, dahil ito ang nagpapalakas sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang makaiwas sa kanyang paparating na kamatayan, at ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Labis siyang natutuwa dito, at sinubukang gumanti, ngunit ang bihasang mandirigma sa kanyang harapan ay gumamit ng mahusay na teknika at muli siyang sinaksak sa leeg, na nagtapos sa kanyang buhay. Muling binati siya ng bankero, at sinabing sa araw na ito, sakit at kawalan lamang ang kanyang mararamdaman, kaya dapat na siyang sumuko at sumakay sa bangka. Dapat niyang tanggapin ang kanyang sarili bilang mahina at maging panatag sa kabilang buhay. Sa kasamaang palad para sa kanya, mali ang napili ng bankero na Hamunin, dahil tumanggi si Encred na sumama sa kanya. At masaya siyang tuluyan niyang nakita ang dulo ng espada na akala niya ay imposibleng makita. Kahit naabutin siya ng 100 araw, makakalabas siya sa paulit-ulit na pangyayaring ito. Sa kalaunan, dumating si Encred sa ika-33 pagkakataon na siya ay nasa larangan ng digmaan, at ngayon ay malinaw na niyang nakikita ang unang atake na nagtapos sa kanyang buhay ng maraming beses. Ngunit kahit na magawa niyang umiwas dito, hindi niya maiiwasan ang susunod, dahil ang kanyang kaaway ay masyadong mabilis, kaya bumagsak siya sa lupa, at isa pang kamatayan ang naitala. Kahit bilang isang mersenaryo, tumanggap siya ng ilang misyon para sa paglipol ng halimaw. Hindi naman sa talagang gusto niya, ngunit napunta lang siya sa isang random na nayon kung saan siya hinilingang tumulong. Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na tulungan sila ay dahil sa kanyang pangarap. Dahil ang pagprotekta sa mahihina ang ginagawa ng isang kabalyero, pagkatapos ng lahat. Ang kanyang gantimpala sa lahat ng gawaing iyon ay isang anteng-anteng, isang bagay na labis na mura para sa laki ng panganib na kanyang hinarap. Ngunit sinabi sa kanya ng matandang pinuno ng nayon na ito ang magbibigay ng kanyang labis na hinahangad. Kaya nagtataka ngayon si Encred kung ito ba ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang araw na ito, para lamang siya maging isang kabalyero. Hindi pa siya patay, at sinubukang bumangon, ngunit napansin ito ng sundalo at sinabing magpapakita siya ng awa, dahil tiyak na labis siyang nahihirapan. Alam ni Encred na ito ay isang pagkukunwari lang, dahil ang bastos na ito ay isang halimaw na nasisiyahang maneksak ng mga tao. Muli siyang nagising sa kanyang kama at sinabi kay Rem na naglagay siya ng insekto sa kanyang bota, na ikinagalit niya ng labis, dahil hindi niya inaasahan na ang isang pinuno ng pulutong ay magiging sobrang nakakainis. Sinabi ni Encred sa kanya na tumigil sa pagsasalita at lumabas, dahil gusto niyang muling pag-aralan ang Heart of the Beast. Nang gawin nila iyon, nagawang tumpak na iwasan ni Encred ang mga paparating na atake ni Rem, na ikinagulat niya. Sinabi ni Encred na nagsanay lamang siya, ngunit napansin ni Rem na ang teknik na ito ay nangangailangan ng panahon upang matutunan. Imposibleng maituro sa iba ng ganoon kadali ang teknik ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam na dumaan si Encred sa matinding hirap at pagsubok dito. At ang pakiramdam ng paparating na kamatayan na kanyang naramdaman sa bawat pagkakataon ay nagpatalas ng husto sa kanyang kakayahan dito. Sinabi niya sa kanya na malamang ay nagkataon lamang iyon, ngunit gusto niyang makipag-spar ngayon, na ikinagulat at ikinatuwa ni Rem at tinanggap niya. Kahit na maasa niya ang Heart of the Beast, papatayin lamang siya dahil hindi siya makapagpakawala ng kahit isang atake laban sa kaaway. Patuloy niyang iniiwasan ang mga paparating na atake ni Rem dahil wala siyang masyadong mahusay na teknik sa pag-atake. Isa lang ang alam niya, ang teknik ng espada ng mersenaryo ng Valan. Medyo kakaiba ito, at ginawa ito ng isang taong nagngangalang Valan. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, isa itong teknik na pinapuna ng ilan,
at tinatawag naman ng iba na isang mababaw na trick. Gayunpaman, mayroon siyang iba pang gustong subukan. Sinusubukan niyang gayahin ang saksak ng pumatay sa kanya, at mahusay niya itong nagagawa. Ngunit madaling natanggal ni Rem ang kanyang espada gamit ang purong lakas. Gayunpaman, sa isang saglit, nagaya niya ng perpekto ang saksak na iyon. Dahil ilang beses na siyang namatay dito, memoryado ito ng mabuti ng kanyang katawan. Sabi ni Rem, sa lahat ng ipinakita niya sa sparring na ito, ang saksak na iyon ang pinakamahusay. Ngunit dapat siyang maglagay ng mas maraming impact dito. Sinusubukan niyang ipaliwanag ito sa abot ng kanyang makakaya, ngunit hindi talaga siya ganoon katalino. Kaya sinasabi na lang niya na hindi niya dapat pagdudahan ang kanyang atake at ibigay ang lahat dito. Hanggang sa punto na nakikita na niyang patay ang kalaban sa kanyang harapan. Sa gayong paraan, hindi siya dapat mawalan ng hawak sa kanyang espada. Iniisip ni Entred na napakasamang paliwanag nito, ngunit naintindihan niya ito. Ang pagkakaiba ng kanyang saksak at ng saksak ng bastardo na iyon ay hindi siya tiwala sa kanyang espada. Dapat niyang gawin ang ginagawa niya tuwing pinapatay siya nito. Saksakin ng may intensyong patayin ang taong nasa kanyang harapan. Sinusubukan niyang gawin itong muli, ngunit nabigo siya na nagresulta sa kanyang kamatayan. Kahit na kailangan niyang gawin ito ng paisa-isa, o kahit isang kapat ng isang hakbang. Susulong siya, anuman ang mangyari. Patuloy na lumipas ang mga araw habang siya ay nagsasanay at namamatay. Ang 11 araw, ang 123 araw. Ngunit sa wakas, sa 124 na araw. Nagpakawala siya ng isang atake na walang ibang pagpipilian si Rem kundi ang umiwas. Natinawag siyang baliw dahil napakalakas ng kanyang atake kaya dumudugo na ang kanyang kamay. Ngunit wala nang pakialam si Entred dahil sa wakas ay napagtagumpayan na niya ang teknik ng saksak ng bastardo na iyon. Sa unang beses na sinubukan niya ang teknik na ito, bahagya niyang nasugatan ang ulo ng sundalo. Ngunit kahit na nabigo siya at nasaksak muli, hindi siya kumurap, at hindi rin niya binitawan ang kanyang espada. Sinabi ng sundalo ang kanyang karaniwang linya, na ito ay kaawa-awa. Ngunit ipinangako ni Entred sa kanya na bukas ay mamamatay siya. Ito ang nagpangiti sa sundalo, dahil ang patay ay wala ng bukas. Sa pagkakataong ito, dinurog ni Entred ang insekto bago ito pumasok sa boto ni Rem. At sinabi sa kanya na kunin ang kanyang tungkuling bantay. Ito ang 125 araw ng loop. Sinabi niya sa isang taong tinatawag na Big Eyes na kuhanan siya ng ilang baluti sa binti, isang kalasag, at isang punyal. Dahil babayaran niya ang mga ito mamaya, nag-aatubiling sumang-ayon si Big Eyes. Ngunit sinabi niya sa kanya na gagawin niya lamang ito dahil nagtitiwala siya sa kanya. Lumapit si Rem mula sa likuran at napansin na ang commander ng squad ay medyo nagiging mapilit. Ngunit sinabi ni Jackson na palagi nilang ipinapasa sa kanya ang kanilang mga gawain. Kaya ito ay paghihiganti lamang mula sa kanyang panig. Hindi alam ni Rem ang sasabihin. Habang nagsasanay si Entred, iniisip niya na sa bawat pagkakataong mamatay siya, nakakaramdam siya ng matinding sakit, at nagsisimulang maglibot ang kanyang isipan. Paano kung hindi siya manalo, kahit na pagkatapos ng libu-libong pagsubok? Paano kung makakahanap siya ng ibang paraan upang makatakas at mabuhay? Madyay gising ba siya kinabukasan o matatapos pa rin sa loop na ito? Mas malakas na siya kaysa dati. Hindi ba iyon mahalaga? Hindi ba siya dapat makontento sa kung ano ang mayroon siya? Ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili muli. Ang pagsuko ay hindi kailanman naging opsyon. Kailangan niyang lampasan ang pader na inilagay sa kanyang harapan, anuman ang mangyari. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano sumaksak ng mahusay, pinatutunayan niyang hindi niya pababayaan ang biyayang ibinigay sa kanya. Ngayong mas matatag na ang kanyang isipan kaysa dati. Ikinabot niya ang lahat ng kagamitang kailangan niya at iniisip lamang ang pagsulong. Siya at ang kanyang squad ay sumali sa nagpapatuloy na labanan, kung saan handa si Entred. Siya ay isang taong walang kasanayan. Ngunit nagawa niyang mabuhay sa lahat ng ito dahil sa tatlong bagay. Paghahanda, swerte, at pananatiling kalmado. Sa ika-46 na araw, ang kanyang kaliwang balikat ay lubusang nadurog ng isang spike mace. At sa ika-47 araw, gamulong siya upang iwasan ang mace.
Ngunit dinurog ng isang tao ang kanyang ulo sa halip. Sa impormasyong ito, nagawa niyang patayin ang lalaking may mace. Sa isang saksak lamang. Ngunit sa ika-70, isang araw, nang una niyang gawin ito. Pinutol ng isang sundalo ang kanyang paa, kaya wala siyang magawa sa sundalong naneksak. Ito ang dahilan kung bakit kumuha siya ng baluti sa binti at madali na niyang mapapatay ang sundalong iyon. Sa ika-80 na araw, lubusang nabiyak ang kanyang ulo dahil may naghagis ng palakol sa kanyang ulo. Kung hahayaan niya itong mabuhay ngayon, maaabala nito ang kanyang pangunahing laban. Kaya nagsanay siya sa paghahagis ng armas sa buong araw, na nangangahulugang hindi mahirap para sa kanya ang gumanti. Pagkatapos ng lahat ng iyon, palaging napupunta si Vel sa kanyang likuran. At isang sharpshooter na tinatawag na Claw of the Hawk na wala siyang oras para patayin. Ngunit mapoprotektahan niya si Vel. At pagkatapos nito ay ang pader na kanyang haharapin ng may determinasyon. Ang sundalo ay unang pupunta sa kanyang kalasag na kanyang sisirain na magpapahintulot kay Enshred na tumakbo palapit. Dahil ang pag-iwas at pagsaksak ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang pagkakataong manalo. Ang mga estratehiyang tulad nito ay mas makakatulong sa kanya. Ang taong ito ay isang ordinaryong sundalo lamang. Ngunit malakas siya, halos kasing lakas ng isang prodigy. Ngunit may isang bagay siyang kulang. Tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Ginamit ito ni Enshred sa kanyang kalamangan at binunggo siya sa ulo bago magamit ang teknik ng mercenaryong Valon. Nagtipon siya ng ilang buhangin sa harap ng kanyang bota at inihagis ito sa mata ng sundalo, na nagpapahintulot sa kanya na sa wakas ay magkaroon ng kalamangan. Ngunit nagalit ang sundalo sa provokasyon na ito at pinuntirya ang leeg ni Enshred. Alam niyang kailangan niyang umiwas at mahusay niya itong ginawa. Silang dalawa ay nakatayo sa likuran ng isa't isa, at habang ang sundalo ay susugod para sa isa pang atake, ngunit alam na ngayon ni Enshred ang lahat tungkol sa ataking iyon. Kaya hinampas niya ang kanyang espada sa paraang lubusan itong nabasag. Kasabay nito, pamana ang Claw of the Hawk ng isa pang pana. Ganap nang lamang si Enshred at naghahandang saksakin ang bastardo gamit ang sarili nitong sandata. Ngunit ang panang iyon ay dumiretso sa kanya. Doon na lumipad ang isa sa mga palakol ni Rem sa himpapawid at binali ito, saktong para tapusin ni Enshred ang kanyang paghihiganti. Gustong puntahan ni Rem ang bastardong iyon, ngunit wala na siyang sapat na oras. Habang nagpapatuloy ang labanan, tinatamasa ni Enshred ang kanyang tagumpay. At habang nakayuko ang sundalo habang dumudugo ang sugad, itinaas ni Enshred ang kanyang espada sa himpapawid. Pagkatapos nito, pinugutan niya ito ng ulo at sa wakas ay napagtagumpayan ang pader na inilagay sa kanyang harapan. Bigla, inatake siya ng isang kakaibang nilalang. Sinabi ng taong Polaka na gumastos siya ng malaki para sanayin ito. Ngunit natalo siya ng isang mahinang sundalo. Bago niya masaktan si Enshred sa huling pagkakataon, dumating si Rem sa tamang oras at nagsimulang labanan ng taong Polaka sa abot ng kanyang makakaya, na pareho silang nagpapamalas ng diwa ng isang mandirigma. Kasabay nito, sinubukan ng isang random na sundalo na patayin ng walang malay na si Enshred. Ngunit mabilis siyang pinugutan ng ulo ni Jackson. Lumayo sa isa't isa sina Rem at ang taong Polaka, at sinabi ni Rem na kung gusto niyang patayin ang commander ng squad, kailangan muna niyang dumaan sa kanya. Nagulat ang taong Polaka na hindi siya ang commander, at iniisip ni Rem na ang mga taong Polaka ay isang lahing mandirigma na ipinanganak upang mapunta sa larangan ng digmaan. Kailangan niya itong sunugin gamit ang mahika o tusukin ang puso nito. Hindi maintindihan ng taong Polaka kung bakit naruroon sa larangan ng digmaan ang isang tulad ng lalaking nasa harap niya. Para patayin ito, kailangan niyang isugaw ang kanyang buhay, na sa tingin niya ay hindi sulit. Kaya umatras na lang siya. Habang inaalalayan ni Jackson si Enshred palabas, tinutulungan siya ng iba sa pamamagitan ng pagpatay. Sa sinumang umaatake, at sa kalaunan ay natanggap nila ang utos na umatras, na narinig ni Enshred. Ibig sabihin sa wakas, nakaligtas siya sa araw na ito. Bumalik siya sa lupain sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung saan sinasabi sa kanya ng bankero na nakaligtas siya, ngunit ito lang ang kanyang magagawa dahil hindi siya makakatawid sa mga pader na patuloy na lilito sa harap niya. Ang kanyang kapalaran ay puno ng kawalan ng pag-asa, kaya dapat na siyang sumuko ngayon. Dahan-daang tumayo si Enshred.
At sinabing para sa kanya, ang mga pader ay hindi umiiral para pigilan siya. Umiiral ang mga ito para malagpasan. Gusto ng bangkiro ang kanyang ugali, kaya maghihintay siya sa sandaling ang mga mata niyang puno ng pag-asa ay tuluyang mawalan ng kanilang liwanag. Pagkatapos nito, nagising si Enchred sa tolda ng infirmary, at si Rem, na nasa tabi niya ay nagsabing 2 araw na siyang tulog. Sinabi niya na siya ang nagligtas sa kanya mula sa palakang basurang iyon, kaya dapat siyang magpasalamat. Hindi alam ni Enchred na tinamaan siya ng pulaka. Nakakamangha na nabuhay siya. Ipinaliwanag ni Rem na hindi bali ang kanyang mga buto, ngunit ang kanyang ulo ay masyadong naalog, kaya hindi niya maalala na sila ay matalik na magkaibigan, di ba? Napansin ni Enchred na hindi niya kailanman sinabing magkaibigan sila. Tinawag siyang isang marangal na mangangaso, at tinakpan ni Rem ang bibig ni Enchred, at sinabing dapat hindi niya basta-basta masabi ang mga lihim ng mga tao. Gayunpaman, natutuwa si Enchred na nakalabas siya sa loop na iyon ng buhay pagkatapos ng maraming araw. Kalaunan, si Big Eyes, na ang tunay na pangalan ay Chris, ay dumating sa infirmary. Gusto niya ng 3 beses na bayad, dahil binayaran din niya ang pagpasok niya rito. Nagtaka si Enchred kung bakit siya nasa infirmary samantalang ang mga sundalong tulad niya ay pababayaan na lang na alagaan ang kanilang sarili. Para mapababa ang presyo, tinanong ni Enchred kung nasaan siya noong nagsimula ang labanan, dahil hindi niya ito nakita kahit saan. Sinabi ni Chris na bibigyan niya siya ng espesyal na diskwento kung tatahimik siya, na tinanggap naman niya. Kalaunan, dumating si Jackson at iniabot sa kanya ang ilang gamot na ipapahid niya 2 beses sa isang araw. Sa umaga at gabi, ngunit hindi niya dapat tanungin kung paano niya ito nakuha. Napansin ni Enchred na ito ang ointment na lagi niyang ginagamit, na nakakagulat dahil hindi nagbabahagi si Jackson ng kanyang personal na gamit sa iba. Kasabay nito, dumating din si Oden at nagsimulang ipanalangin siya, ngunit sinabi ni Enchred na hindi pa siya patay, kaya maaari na siyang umalis. Nang gumabi, nagtaka si Enchred kung bakit silang lahat ay nagpapalitan sa pagbabantay sa kanya, dahil malamang naabala sila, tulad ng karaniwan nilang ginagawa. Marahil ay nag-aalala sila sa kanya. Doon dumating si Ragna, at nagulat na makita siya sa infirmary bago umalis. Napansin ni Enchred na exempted si Ragna dito, dahil ang taong iyon ay walang pakialam kahit na maguno ang mundo bukas. Bukod sa kanya, may 2 pang sundalo sa infirmary, isang commander ng Clayton mula sa ibang pangkat na mahilig sa away, at isang sundalo na hindi niya alam ang pangalan na laging nakatingin sa pader. Habang iniisip niya ito, dumating ang isang taong may mahahabang tainga at maharlikang baluti. Nagtatanong tungkol sa commander ng ika-444 na squad, na si Enchred. Napansin ng commander ng Clayton na siya ay isang fairy, at tinanong niya kung saang grupo siya kabilang. Ipinaliwanag niya na siya si Vengeance, ang commander ng ika-3 Clayton sa ika-2 kumpanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung itinuro ba sa kanyang kumpanya, na sabihin ang kanyang lahi kapag nakakasalubong niya ang isang superior, at humingi siya ng tawad. Iniisip ni Enchred na ito na siguro ang bagong commander ng ika-4 na kumpanya, at nagpakilala rin siya bilang resulta. Sinabi ng fairy na rinig niya na mahusay niyang pinamumunuan ang kanyang mahirap na squad, kaya inaasahan niya ang kanyang mga susunod na kontribusyon. Pagkatapos nito, umalis na lang siya, na nagpagulo kay Enchred, ngunit bigla siyang huminto. At tinanong ang batang sundalo na nasa infirmary kung ano ang kanyang pangalan. Medyo natagalan bago niya ito nasabi. At sinabing ang pangalan niya ay Krang, ngunit kahit si Enchred ay napansin na inimbento lang niya ito. Bastos rin ang kanyang pag-uugali sa harap ng isang superior. Isa ba siyang maharlika? Tiningnan lang siya ng babae at umalis. Nang malapit ng gumabi, nararamdaman ni Enchred na halos wala na siyang nararamdamang sakit. At kaya na niyang maglagay ng lakas sa kanyang katawan, ibig sabihin dapat na siyang magpatuloy sa pagsasanay. Tinanong ni Vengeance kung saan siya pupunta, at nang ibunyag niyang pupunta siya sa lugar ng pagsasanay, tinawag siya ni Vengeance na isang tanga. Dahil hindi siya dapat magmatigas gayong siya ang pinakamababang ranggo na sundalo doon. Sa kalaunan ay nakahanap si Enchred ng isang tahimik na lugar, at inalala ang nakaraang labanan. Dahil isa ito sa ilang kapaki-pakinabang na pamamaraan na dapat niyang matutunan. Una, iniisip niya kung ano ang mangyayari kung nabigo ang kanyang atake.
Marahil ay hindi magandang ideya na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake. Ngunit kung mabaygo ang atakeng iyon, mamamatay pa rin siya. Kung nakamamatay ang mga atake ni Rem, pagkatapos niyang itusok ang kanyang espada ng buong lakas niya. Ano ang susunod na hakbang? Biglang may sumire sa kanyang pagmumuni-muni at napansin na siya ay nagsusumikap. Ang taong iyon ay si Krang, na hindi alam ang kanyang ginagawa, at nagtanong kung bakit nakatulala lang siya rito. Ipinaliwanag ni Enchred na sinusubukan niya ang kanyang kapit, at ngayon ay ginagaya niya ang labanan. Tinanong ni Krang kung bakit niya iyon ginagawa, at ipinaliwanag ni Enchred ng maayos, para hindi siya katayin sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay tinanong ni Krang kung gusto niyang maging ano sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang buhay sa ganitong paraan. Alam ni Enchred na ang nais niyang maging ay ang kanyang pangarap. Ngunit kapag sinasabi niya ito sa ibang tao, pinagtatawanan lang siya, isang pangarap na lagi niyang hinahangad. Gayunpaman, ang pangarap na ito ay isang bagay na hindi niya kailanman titigilan ang paghahabol. Kaya ipinagmamalaki niyang sabihin na gusto niyang maging isang kabalyero. Medyo nagulat si Krang dito, at napansin ni Enchred na ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang taong hindi siya pinagtatawanan sa pagsasabi nito. Sinabi ni Krang na nakalimutan lang niya, ngunit bigla niyang naalala ang kailangan niyang gawin pagkatapos siyang panuurin. Kung magiging kabalyero siya, dapat man lang niyang maalala ang kanyang pangalan. Iniisip ni Enchred na bago ito, dahil wala pang sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Isang naglalakbay na minstrel ang dumating sa kampo at nagsimulang kumanta ng mga awit tungkol sa mga maalamat na bayani. Habang gusto na ni Vengeance na dumating na ang kanyang rasyon sa umaga. Nagpasya si Enchred na maglakad-lakad, kung saan nakasalubong niya si Jackson, na nagtanong kung kumusta na ang kanyang mga sugat. Sinabi niya na, dahil sa gamot ay maayos na siya, at lubos siyang nagpapasalamat dito. Sinabi ni Jackson na bumalik na siya kung nagpapasalamat siya. Nang gabing iyon, binati siya ni Krang ng magandang gabi, at gayon din siya, at sinabi ni Vengeance dapat na lang silang magpakasal kung ganoon sila kalapit. Habang unti-unti siyang nakakatulog, iniisip ni Enchred na ito ay isang araw na walang mahalagang nangyari. Nang magising siya, kumakanta pa rin ang minstrel tungkol sa Cyprus, at si Vengeance ay muling nagrereklamo tungkol sa pagkain, tulad kahapon. Dito naintindihan ni Enchred, at habang siya'y naglalakad sa labas sa parehong lugar, muling tinanong ni Jackson kung ano na ang lagay ng kanyang mga sugat. Nang sumagot si Enchred sa parehong paraan, at sumagot din si Jackson sa parehong paraan, nakumpirma ang kanyang mga hinala, at sumagi sa kanyang isipan ang isang pangitain ng bangkero. Habang siya'y natutulog, namatay siya nang hindi man lang niya namamalayan. Namatay siya na parang aso, nang hindi man lang nalalaman, ngunit ngayon ay mas determinado siyang malampasan ang hamong ito. Habang papalalim ang gabi, nagtataka si Enchred kung sino ang pumatay sa kanya at bakit, dahil hindi basta-basta makakalusot ang kaaway sa kanilang mga depensa, ibig sabihin ay isang mamamatay tao ang gumawa nito, isang taong malamang na kasama nila. Alam nila ang kanilang lokasyon at kung paano itago ang kanilang presensya. Sumagi sa isipan niya ang fairy dahil kilala silang lahi na tahimik at maliksi. Ito ba ang dahilan kung bakit siya pumunta rito noong araw na iyon? Kailangan niyang kumpirmahin ito, dahil hindi siya maaaring magbato ng walang besang akusasyon, kailangan lang niyang maghintay. Nang biglang tumama sa kanyang leeg ang isang lasong karayom, at bumagsak na lamang siya habang nararamdaman niya ang pamamanhid ng lason. Napansin niya na si Vengeance ay nalason din, ngunit si Krang ay nasaksak ng assassin, at isa pang assassin ang pumasok sa tolda pagkatapos ng trabaho. Ang assassin na iyon ay walang iba kundi ang pinuno ng kumpanya. Iniisip ni Enchred na kahit na alerto siya, hindi niya sila naramdaman. Mahihirapan siyang kontrahin ito, at kakaharapin pa niya ang commander ng kumpanya pagkatapos niyang patayin ang assassin. Tunay itong desperadong sitwasyon, hindi niya inaasahan na muling babalik ang pakiramdam na ito ng ganoon kabilis, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok na ihaharap sa kanya mananatili siya matatag, kaya siguradong makakahanap siya ng paraan para makalabas. Hinailan niya ang kumot sa ibabaw ni Vengeance, at naghanda siyang sumalakay dahil akala niya ay nakapasok na ang mga assassin. Nagtataka si Vengeance kung ano ang ginagawa niya, ngunit naisip niyang malamang na nanghuhuli siya ng mga ipis. Hindi inaasahan ni Enchred na labis siyang mag-iisip.
na ikinagalit ni Vengeance, at kasabay nito, pumasok si Krang, nagtataka kung dapat ba siyang bumalik na lang mamaya at hayaan silang magtalo. Sinabi ni Enshred na pumasok siya at tiningnan siya habang nag-aayos siya ng kanyang higaan. Dahil pinatay siya ng mga assassin sa ibang paraan, malamang na siya ang kanilang target. Ngunit bakit? Sino ba talaga siya? Iniisip niyang huwag ng halongkatin pa ito tulad ng karaniwang ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa karamihan ng mga bagay, ngunit dahil kasama siya, may karapatan siyang gawin ito. Tinanong niya kung ano siya, na hindi alam ni Krang kung paano sasagutin, ngunit sa huli ay sinabi niyang hindi niya ito maaaring sabihin dahil mahaba itong kwento. Tinanggap na lang ito ni Enshred, ngunit hindi makapaniwala si Vengeance na tinanggap niya lang iyon, dahil may kutob siyang hindi nagmula sa bansang ito ang taong ito. Ibig sabihin ay isang especially iya siya mula sa ibang bansa. Iyon na siguro iyon. Lumapit si Krang sa kanya at sinabing hindi niya kailanman ipagkakanulo ang kaharian. Habang sinasabi niya iyon, may naramdaman si Enshred sa kanyang mga mata, ang kalooban at aura ng isang kabalyero, ngunit hindi, dahil hindi siya isang kabalyero. Dahil wala siyang laban sa mga assassin, bagamat nakumpirma na niya ngayon na may itinatago siyang ayaw niyang sabihin. Habang papalalim ang gabi at nagbati sila ng magandang gabi, natahimik si Vengeance, marahil dahil natatakot na siya ngayon kay Krang. Malapit na ring sumugod ang mga assassin, kaya bumangon siya at sinabi sa iba na may ilang assassin na lulusubin ang foldang ito. Mas mabuti pang sumama sila sa kanya kung gusto nilang mabuhay. Akala nila ay baliw siya, ngunit nang may magtanong kung paano niya napansin, tinamaan siya sa isang mahalagang bahagi bago pa man siya makapag-isip ng anumang bagay. Pinatay ng assassin ang lahat sa kanila sa ilang segundo, at nagising si Encred sa muling pagkanta ng minstrel. Dahil wala siyang paraan para ipaalam sa iba na darating ang assassin, hindi niya sila makukumbansi. Sa una ay sinubukan niyang humingi ng tulong sa isang commander, na nagsabi sa kanya na magtigil, kaya sinubukan niyang hulaan ang mga galaw ng assassin, ngunit napatay siya agad. Sumunod, sinubukan niyang tambangan ang nananambang, ngunit napatay siya nang hindi man lang nalalaman kung nasaan ang assassin, dahil hindi niya ito nakikita. Bagamat nakikita nila ang bawat galaw niya, hanggat hindi niya naiiwasan ang lasong talam na iyon, mamamatay siya nang hindi man lang makakagawa ng kahit isang bagay. Dumating ang ika-20 umaga, at nahulog si Encred sa pusod ng kawalan ng pag-asa ngunit muling umahan, dahil 20 pa lamang siyang beses na mamatay. Kailangan niyang isipin kung paano muna niya iiwasan ang karayom, at kung paano maiiwasan ang mabilis na atake, kaya lumapit siya kay Jackson para dito. Habang sila'y nagsasanay, tinanong niya si Rem kung bakit niya tinatawag na Wildcat si Jackson. Ipinaliwanag niya na umaatake lamang ito kapag nasa likod ng isang tao at pagkatapos ay tumatakbo, na nagpapaalala sa kanya ng isang pusa. Ipinapalagay ni Encred na mananalo siya laban sa mga assassin, at hindi niya basta-basta ito maaaring dalhin dahil wala siyang autoridad na gawin iyon, ngunit kahit na kaya niya, kailangan niyang lampasan ang pader na ito ng mag-isa. Para matuto mula sa pinakamahusay, tinanong niya si Jackson, kung sakaling may sumaksak sa kanya sa likod, ano ang maaari niyang gawin para pigilan ito. Nag-isip si Jackson at hindi siya sigurado, dahil walang sinuman ang nakaligtas sa kanyang mga pananambang, isang bagay na napansin ni Encred.